Sama-sama tayong magiging karakli. Makapal na usok at nagngangalit na apoy ang hinarap ng mga bombero sa Barangay Tejeros, Makati City. Nagtamo ng first-degree burns ang isang lalaki sa noo, braso at leeg. Isang aso rin ang nasagip. Sumiklab ang sunog banda alas 3 ng hapon at naapula matapos ang mahigit isang oras. Iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Mabigat ang trapiko nararanasan sa North Luzon Expressway. Halos walang galawan ang masasakyan pa northbound patungong Marilao, Bulacan. Ayon sa NLEX Corporation, 2 lane ang isinara matapos tumama sa tulay sa Marilao Interchange ang 2 truck kaninang umaga. Inabisuhan ng mga motoristang papuntang Bulacan at Pampanga na lumabas muna sa mga exit sa Karuhatan, Paso de Blas at May Kawayan papunta sa MacArthur Highway. At saka muling pumasok sa NLEX Bukawe Interchange northbound. At kung pa Metro Manila laman, lumabas na sa Bukawe Interchange sa Kakumanan sa MacArthur Highway at pumasok ulit sa NLEX May Kawayan southbound. Bago sa saksi, nasa 200 dayuhan ang arestado sa raid sa umunoy Pogo sa isang commercial building sa Makati City. At ayon sa PAOK, itinuturing itong security risk dahil sa naturang gusali rin nag-oopisina ang mga embahada ng ilang bansa. Saksi, si Salima Refran. Sa bisa ng warrant of arrest, pinasok ng PAOK, PNP CIDG at Makati City Police ang isang palapag ng isang commercial building sa Makati City. Pakilala ng kumpanya, isang special class BPO pero wala umanong permit mula sa PAGCOR. Back-end daw ang kumpanya ng online sports betting at casino platforms. Talagang nandoon yung isang online gaming platform na pinagbabawal na sa ibang bansa. Iba't ibang bansa ang niloloko nito. Ano? So that's why merong mga Japanese sa loob, may mga Malaysians, may mga Chinese, may mga Taiwanese, may mga taga-Hong Kong at Brazilian. Sinisilap na rin kung sangkot sa scamming ang operasyon ng Pogo. Bukod kasi sa computers, cellphones at SIM cards, meron din nakita ditong text blasters at MC catchers. Yung mga text blasters na yun, ginagamit yan sa scamming operation. Ito yung mga nagkakalat ng mga text blast. And then yung MC catcher naman, yan naman yung mga kumukuha, yung mga humihigop ng mga data natin. Ayon sa PAOK, delikado ito, lalo't ilang embassy ang nag-oopisina rin sa gusali. Delikado yun. Alam naman natin yung mga hacking, yung mga presence ng mga hackers. And then matatabihan ka ng mga ganito. So, medyo security risk. Nasa 200 dayuhan ang naaresto. Sasailalim sila sa verification ng kanilang immigration status. Aabot naman sa 100 ang Pilipino, kasama na ang subject ng warrant na wanted para sa kasong robbery. Iniimbestigahan na rin ang pananagutan ng gusali kung bakit nakapag-operate doon ang isang umano'y Pogo. Aside from checking the permits, the documents na pinapresent nila, they need also to check yung mga taong pumapasok dito. Kinukuha pa ng GMA Integrated News ang panig ng gusali. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. 2 araw matapos regaluhan ng cellphone, hinold up ang 12 anyos na estudyante sa Taguig. Ang suspect na rider nagpakilalang hinahanap umano ang 3 kakilala ng biktima. Saksi, si Ian Cruz. Mag-alas 6 ng umaga kanina, nakunan na nakaangka sa motorsiklo ang isang estudyante sa Barangay Calzada sa Taguig. Nagpabalik-balik ang rider sa kalsada bago gumilid. Ibinaba niya ang estudyante na naglakad palayo habang sinusundan pa ng tingin ng rider. Habang umaandar pa alis, makikita ang rider na may ibinulsang cellphone. Ang rider, hinolda pala ang 12 anyos na estudyante. Kasama ang kanyang ina, kinuwento sa akin ng biktima ang nangyari. Susunduin daw sana niya ang isang kaklase nang tanungin ng rider tungkol sa 3 tao na nagkataong kilala niya. Tinanong po kung may kilala daw po akong Tapos? Para magpapasama daw po siya. Pinangkas na po ako. Umangkas po ako. Nagpaikot-ikot daw sila saka huminto sa isang lugar. Doon daw hiniram ng lalaki ang kanyang cellphone para i-message ang umano'y hinahanap na tao.
pero hindi raw ibinalik sa kanya ang cellphone at pinagbantaan siya. Binantaan po ako ng babarilin. Wag daw po ako sisiko, babarilin daw po ako. Ayon sa ina ng biktima, labis ang takot ng anak sa nangyari. Babarilin daw niya po ako, papatayin niya ako mama. Paulit-ulit siya ng ganoon. Sabi pa ng nanay ng biktima, regalo nila sa anak ang cellphone na 2 araw pa lang sa kanya. Unang beses daw nagdala ng cellphone ng anak dahil sa isang open exam kung saan pinapayagang mag-cellphone. Gamit ang ibang gadget, nabasa pa ng biktima ang mensahe ng rider para sa umano'y kakilala dahil account niya ang ginamit. Sa mensahe, nagpakilalang Jason na taga-romantic ang suspect. Katulong ko po yung bawas i-refer namin sa CSWD para mabigyan ng ginagawang counseling. Sa tulong ng barangay, naghain ng formal na reklamo ang mag-ina sa pulisya para matunton ang suspect. Kapal naman ang mukha mo, tsaka kung may konsensya ka pakibalik yung cellphone, 2 days pa lang nahawakan ng anak ko yun. Kung sa bagay, kung hindi mo man yun ibalik, hindi mo rin magagamit yun dahil ipapablock namin. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Mga kapuso, babala po, sensitibo ang susunod naming ibabalita. May natagpo ang putol-putol na katawan ng tao sa Marilake Highway sa Santa Maria, Laguna. Una raw natuklasan ang isang garbage bag kung saan nakalagay ang isang paa na naaagnas na. Sunod na nakita ang isang paa at binti ng tao. Ayon sa pulisya, agad silang nakipag-ugnayan ng SOCO at ipinag-utos ang DNA testing. Nakipag-ugnayan din ang mga pulis sa kalapit na bayan sakaling may natagpuan doong bahagi ng katawan ng tao. Patuloy ang investigasyon. Arestado sa Albay ang isang Amerikanong pugante na miyembro umano ng gang at kasabwat ng big-time na drug cartel. Saksi, si John Consulta, exclusive. Don't move. Bureau of Immigration. Just cooperate, okay? We're agents of Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Di na nakapalag ang 50 anyos na US fugitive na yan nang arestuhin ng mga taga Bureau of Immigration Fugitive Search Unit sa Pulanggi, Albay. Doon daw nagtago ang pugante pagdating niya sa Pilipinas galing sa Amerika. Agad tayong nagbuo ng tracker team upang siya ay hanapin. Napansin natin na medyo mailap itong subject kasi nung unang surveillance natin ay nakuha niya pang lumipat ng bahay. Ayon sa BIFSU, may warrant of arrest siya sa Amerika dahil sa pagkapasok umano roon ng droga kasabwat ang Sinaloa Drug Cartel. Sinasabing siya ay miyembro nitong Devil's Disciples Gang na kung saan siya ay nagdi-distribute ng methamphetamine at heroin sa kanyang area kung saan ang source niya ay ang Sinaloa Drug Cartel. Bukod sa pag-smuggle ng droga, kolektor umano ng gang ang inarestong US national na gumagamit ng karahasan sa mga di nakakapagbayad sa kanilang criminal group. Bago ipa-deport pa Amerika ang suspect, ay aalawin muna ng BIFSU kung sangkot din siya sa anumang krimen sa bansa. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dayuhang pugante. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Young Rodrigo Roa Duterte. Kumakausap na ng mga foreign lawyer na may karanasan sa ICC si Vice President Sara Duterte para maging abogado ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma na ng ICC bilang lead defense counsel si Attorney Nicholas Kaufman na nagsabing kakailanganin ang tulong ng Filipino lawyer kaugnay sa kaso. Mula sa The Hague, Netherlands, saksi live si Maris Omali. Maris? Yes, Pia. Muli nga bumisita sa dating Pangulong si Rodrigo Duterte ang kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman dito sa Scheveningen Prison para pag-usapan daw nila ang magiging susunod na hakbang. Pasado 2:00 ng hapon nang siya dumating dito sa detention facility at ayon kay Attorney Kaufman ay pag-uusapan nila yung nature ng reklamong kinakaharap ng dating Pangulo at kabilang din sa kanilang tatalakayin ay kung paano lalabanan at pananalunin ang reklamong ito.
At hindi siya nagbanggit ng mga legal na hakbang. Pero kung pagbabasehan yung sinabi sa atin ni Attorney Kaufman, ay isa sa magiging basehan ng kanilang petisyon na ihahain sa korte, no, sa International Criminal Court, ay ang paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo. Nang tanungin naman namin kung tanging mga foreign lawyers lang ba ang bubuo sa defense team ng dating Pangulo, narito ang pahayag ni Attorney Nicholas Kaufman. So it will be an all-foreign team? There is an essential element of any case at the International Criminal Court that there is a need for foreign lawyers. So there will definitely be involvement of Filipino lawyers. I need them. Mataas ang moral at maayos daw ang lagay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nananatili sa ospital sa loob ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands. Ayon yan sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte matapos bumisita sa ama. Sabi niya, wala din naman daw siyang ginagawa sa labas kasi hindi pa naman daw siya mayor. So might as well tumiram daw muna siya sa loob. He's very friendly with people inside. Sabi ng bise, isang all-foreign defense team ang binubuo ng kanilang kampo para magtanggol sa dating Pangulo sa International Criminal Court. Si Vice President Sara raw mismo ang nakikipag-usap sa mga foreign lawyers na may karanasan sa ICC. Meron pa akong mga kakausapin ng mga lawyers, no? Meron pang darating na isang abogado. I-interview ko siya para sumali sa team. Nauna nang kinuha ng mga Duterte bilang lead counsel ang British-Israeli lawyer na si Attorney Nicholas Kaufman na kinumpirma na ng ICC. Naging abogado siya sa ICC ni Jean-Pierre Bemba, dating Vice President ng Congo na naharap noon sa kasong war crimes at crimes against humanity, pero na-acquit sa Appeals Chamber noong 2018. Hindi kasali sa defense team ang bise at si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Dagdag pa ng bise, oras na maayos ang kanilang defense team. Bibitaw na raw si dating Executive Secretary Salvador Medialdea. And then once maayos na yung team for ICC, mag-withdraw si Attorney Medialdea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers. And we want all the lawyers on board na merong ICC experience. So, bibisita sana kahapon sa dating Pangulo si Medialdea pero sumama ang kanyang pakiramdam kaya dinala siya sa ospital. Mabuti na raw ang kanyang lagay ayon kay Senador Robin Padilla. Yung mga ganong kalagayan kailangan kinukwentuhan. Kasi parang atake yun. Hindi mo maintindihan. Sa puso po ba yun? Meron siya kasing stent. So, kahapon, yung puso niya medyo mabagal. Ulit kahapon kasi gusto bumalik. Bilang akusado sa kasong murder as a crime against humanity, karapatan ni dating Pangulong Duterte na malaman ang mga ibinibintang sa kanya. Kaya kasama sa ibibigay ng Office of the Prosecutor ng ICC sa defense team, ang testimonya ng mga testigo at iba pang ebidensya. To also afford them the proper opportunity to examine the evidence, challenge the credibility of the witnesses. Pero tiyak naman aniya ang proteksyon at suporta ng ICC sa mga testigo. Pwedeng alias lang ang gamitin sa witness list. At kung matindi ang banta sa seguridad ng testigo, handa ang ICC registry na i-relocate siya at ang kanyang pamilya. Sa paglilitis naman, maaaring isalang lang siya sa pamamagitan ng video conferencing. Kung payagan ng korte, maaari ring baguhin ang boses at itago ang mukha ng testigo. Pwede ring closed session o mga hukom lang ang nakaharap sa pagbibigay ng testimonya. Base sa nakasaad sa ICC website, kung kinakailangang magpunta sa The Hague para tumestigo, ICC ang mag-aayos ng kanilang mga visa. At habang nasa The Hague, makakatanggap ang mga testigo ng allowance. May allowance din para mapalitan ang nawalang income habang tumitestigo sa ICC. Aalalayan din ang korte, maging ang kanilang mental health. I think wala namang timeline doon sa protective measures under the rules, no? So it can last for some time even after the trial. Although we do have to acknowledge that the ICC does not have infinite resources. Ang mga protective measure na ito ay para sa lahat ng mga testigo, prosecution man o depensa. Base sa nakasulat sa ICC website, hindi apektado ng protective measures ang pagiging patas sa paglilitis.
sa ngayon ay nasa loob pa rin ng detention facility itong si Attorney Kaufman at inaabangan natin kung ano yung maaari niyang ipahayag na naging detalye ng kanilang latest na pag-uusap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At yan pa rin ang latest mula rito sa The Hague, Netherlands. Ako po si Mariz Umali, nag-uulat ang inyong saksi. Nagpaalala ang Malacanang kay Vice President Sara Duterte na dapat pa rin niyang alalahanin ang trabaho sa bansa bilang Vice-Presidente. Ay pa sa palasyo, dapat paigtingin ang investigasyon sa confidential funds matapos lumutang ang mga bagong pangalan na tumanggap umano ng pondo. Saksi, si Ivan Mayrina. Hanggang April 30 pa ang bisa ng Travel Authority na ibinigay kay Vice President Sara Duterte ng Office of the President. Pero may paalala na ang Malacanang kay VP Sara. Kailangan din po siya ng Pilipinas bilang Vice Presidente. Siya po dapat ay nagtatrabaho hindi lang para sa kanyang ama, although na acceptable po at maiintindihan po natin sa ngayon ang kanyang nararamdaman. Pero tandaan niyo po niya, sinasabi niya po, milyon na Pilipino ang bumoto sa kanya. At kailangan din po niyang pagsilbihan ito. Sinabi ito na Malacanang nang tanungin tungkol sa lumutang ng mga bagong pangalan nang umunoy nakatanggap ng confidential funds ang OVP at kung may gagawing hakbang ang Malacanang para pasagutin ang bise tungkol sa mga ito. Si Jay Camote, si Miggy Mango, saka yung Dodong Gang, saka si Xiaomi 8. Talagang mga peking tao pa rin yung ginagamit ko na hanggang ngayon. Kung ito man po ay na-discovery po, siguro po mas paigtingin pa po talaga ang pag-iimbestiga patungkol po dito. Bakit po? Kasi karapatan po ng taong bayan malaman kung saan po talaga ginagasta ang pera, no? Ang pondo ng bayan. Sinusubukan namin kunin ang tugon ng Vice Presidente tungkol sa pahayag ng Malacanang. Tungkol naman sa mga bagong pangalang lumutang kaugnay ng confidential funds. Sabi ni VP Sara, hindi ko masagot yan because as we speak, hindi namin alam how they handle the chain of evidence talaga eh. Hindi natin alam kung yan ba nga talaga yung sinabi ng Office of the Vice President at this point. Hindi na natin alam. Kagabi sa isang talakayan na ni-livestream sa social media, sinabi ng nakababatang kapatid ng Vice na si Davao City Mayor Baste Duterte na pinag-iinitan sila ng Administrasyong Marcos. Lisod yun kaayo sa. Lisod kayo sa nga sitwasyon nga kanang gina-single out mo sa ka Presidente. Di ba? Kanang kuan ba? Kanang targeted mi ba? Bugat kayo ang mga kuan, ang sitwasyon karon. Kung tungkol sa pag-aresto raw ang tinutukoy ni Mayor Baste, ayon sa palasyo, wala raw silang magagawa rito dahil ang dating Pangulo pa lang ang may warrant mula sa ICC. Magyang kakulangan ng investigasyon at hindi pagsasampa ng mga kaso kaugnay ng mga umano'y libu-libong extrajudicial killing na nagtulak sa ICC para ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Bunga rin daw ng kawalan ng aksyon ng nakaraang administrasyon. Walang sinisingle out dito. Ang nangyari dito, yung mga kasong dito na tungkol sa crimes against humanity, kagagawan din po ng kanyang ama na ibinibintang sa kanila. Patuloy na naninindigan ng palasyo na hindi nasaklaw ng kapangyarihan ng ICC ang Pilipinas mula nang kumalas ito noong 2019. Pero kinikilala naman ang jurisdiction nito sa mga kaso bago ang pagkalas. Hindi pa rin napag-uusapan ang muling pagsapi sa ICC. Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Dalawang patay sa magkahiwalay na aksidente sa Maynila at Pangasinan kung saan sangkot ang motorsiklo. Ang isa po sa kanila, angkas ng motorcycle taxi na nagulungan ng dump truck. Saksi, si Rafi Tima. Bago magtanghali kanina, nagkasabay ang isang motorsiklo at isang pulang dump truck sa May Lopez Boulevard sa Tondo, Maynila. Pero biglang pumasok ang truck sa linyang nasa kanan nito hanggang sa sumabit dito ang katabing motorsiklo na nawala ng balanse at natumba. Nakabangon ang rider pero ang kanyang angkas dead on the spot matapos pumailalim sa truck at magulungan. Wasak ang helmet at napuruan sa ulo ang 32 anyos na biktima na ayon sa kanyang kinakasama ay pauwi na sana. Kwento ng isang saksi, hindi huminto ang truck kasunod ng insidente. Bilis na mangyayari. Yung truck na puli. Kahit anong sigaw mo, hindi pa rin huminto. Dire-diretso pa rin. Kaya tinawag ko na rin yung mga temari. Sabi naman ng isa sa mga unang responde, natulala ang rider na makita niya ang sinapit ng kanyang pasahero. Kilala muna namin yung driver sa aming tanggapan upang sa ganun kumalma siya at makasagot siya na maayos dahil gulong-gulo siya eh. Dinala sa Manila Traffic Sector ang rider na napagalamang bahagi ng ride-hailing app.
gayon din ang naabutang driver ng nakadisgrasyang truck. Ayon sa Manila Police District, posibleng pareho silang sampahan ng kaso. Nakasuhan yung driver ng dump truck ng reckless imprudence resulting to homicide, physical injury and damage to property. Ganun din yung driver ng motorcycle taxi. Tumanggi magbigay ng payag ang rider at truck driver. Sapol din sa CCTV ang isa pang disgrasya sa Malasiki, Pangasinan. Paglabas kasi sa kalsada ng isang motorsiklo, sakto naman ang pagdating ng isa pa na sumalpok dito. Natumbang dalawang rider na parehong dinala sa ospital. Ayon sa mga pulis, nasawi ang isa sa mga rider. Tumanggi magbigay ng pahayag ang pamilya ng nasawing rider. Sa tala ng Health Department, umaabot ng 11,000 ang nasasawi kada taon dahil sa mga disgrasya sa kalsada sa nakalipas na 10 taon. Mahigit 70% rito, kinasasangkutan daw ng motorsiklo. Yung motorsiklo po ang number one cause. Pagka tinignan nyo kung ano yun, usually head injury. Kaya napakahalaga talaga magsuot ng helmet pag nakamotor. Kaya naman sa sinagawang 2025 Road Safety Summit, isinusulong nila ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga panuntunan sa road safety tulad ng Motorcycle Helmet Act. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima ang inyong saksi. Hinamon ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Attorney Harry Roque na umuwi sa Pilipinas at harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. Saksi si Salima Refrat. I cannot come home. I have to defend my president as a member of the List Council of the ICC at The Hague. Lunes nang sabihin ni Attorney Harry Roque, hindi muna siya uuwi ng Pilipinas para maipagtanggol si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa gitna ng kinakaharap na kasong murder as a crime against humanity sa International Criminal Court. I'm formally announcing that after our meeting today, I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. Pero sabi kahapon ni Vice President Sara Duterte, hindi kasama si Roque sa mga nominated para maging abogado ng dating Pangulo. Hindi pa kasi na-establish kung ano yung basis ng pag-stay niya dito sa Netherlands. And we don't want complications ba. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. And right now, I heard applying for asylum. He publicly announced that already. No? So we want him to focus on his asylum and then we want our lawyers to focus on the case. No comment si Roque nang hinga ng reaksyon ng GMA Integrated News kaugnay sa sinabi ng bise. Pero git ng Justice Department, umuwi na lang si Roque at itigil na ang diskusyon sa pagsali sa ICC. Sinisiksik niya yung mukha niya para maging relevant siya. Hindi naman siya kailangan dito. Nag-withdraw It's not even the issue. Nag-withdraw na daw siyang lawyer, ICC lawyer. Miski na, irrelevant pa rin siya. Kasi ang pinag-uusapan dito, human trafficking. Yung mga akusasyon sa kanya. Nakaharap si Roque sa reklamong qualified human trafficking, kaugnay ng pagkatawan umano sa Whirlwind Corporation at Lucky South 99. Mga kumpanyang iniuugnay sa Pogo Hub na sinalakay sa Porac, Pampanga dahil sa mga illegal na aktibidad. Dati nang giniit ni Roque na walang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa trafficking. Submitted for resolution ang reklamo kay Roque at sa iba pang kasama sa reklamo tulad ni Cassandra Ong. May arrest order din laban sa kanyang House Squad Committee dahil sa hindi pagsipot ni Roque sa mga pagdinig. Harapin niya yung kung ano man ang sinasakdal sa kanya, harapin niya. Diba? Magpaka Pilipino siyang maayos. Mas maganda po siguro na unahin niya munang i-represent yung sarili niya, ipagtanggol ang sarili niya bago magtanggol ng ibang tao. Wala pang tugon si Roque kaugnay sa mga sinabi ni Remulla at ng Malacanang. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refrat, ang inyong saksi. Tinatayang aabot sa 1 toneladang bell pepper ang itinapon lang ng isang magsasaka sa Bukidnon dahil po sa sobrang baba ng bentahan. At sa Valenzuela naman, sinita sa isang pamilihan ang ibinebentang imported rice na lagpas sa maximum SRP. Saksi si Bernadette Reyes. 5,000 pesos ang multang parusa para sa mga may-ari ng mga nakumpiskang timbangan sa Valenzuela. Kabilang sa mga kinumpiska ang mga timbangang hindi na-calibrate bago gamitin. Ang sabi ho nung kumuha ng timbangan, wala raw problema yung timbangan ng ate ko, kaya nga lang walang silyo. Bumili kami sa online, hindi namin na
sa selyo. Hindi namin napasilyuhan. Ito yung mahigit 80 timbangan na nakumpiska ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela. Kung hindi depektibo, walang selyo ang mga ito na ang ibig sabihin, maaaring hindi tama ang timbang na nasusukat nito. Sa second offense, suspension of business permit at multang 10,000 pesos ang parusa. Sa third offense, saabot sa 15,000 pesos ang multa kasabay ng pagbawi sa business permit. Sa New Marolas Market, pinuna rin ang mga imported na bigas na lampas sa maximum suggested retail price. That is a local rice. And according to DA, yung inspector, hindi raw kasama ang quota talaga namin, 1,450. Kaya pag sinixtito mo, almost 100 mahigit lang ang tubo namin. Pag-aaralan ng Department of Agriculture kung may paglabag nga ba ang mga nasabing rice retailer. May mga bigas kasi na exempted sa maximum SRP tulad ng local rice, Japanese rice at brown rice. Kaugnay naman sa pork industry, ayon sa DA, nakikitang magkakaroon ng malaking pagbawi sa produksyon ngayong taon. 39 na barangay na lang sa bansa ang apektado ng African swine fever. Target na sa Abril, magkaroon na ng commercial na bakuna kontra ASF. Very timing din na dapat yung bakuna magkaroon ng approval ngayong third o second quarter para maiwasan na yung bigla uli na pagsipa ng cases ng ASF which happen normally during third and fourth quarter. Samantala sa Bukidnon, tinatayang aabot sa 1 toneladang bell pepper ang itinapon ng isang magsasaka dahil sa sobrang baba ng bentahan. Nasa 15 pesos lang daw kada kilo ang presyo ng bell pepper kaya malabong makabawi sa puhunan. Itinapon din ang isang elf truck ng kalabasa na nasa 6 pesos kada kilo lang ang bentahan. Ayon sa empleyado ng may-ari, sinimulan na nilang araruhin ang mga gulay para gawing abono. May resulta sa angkat sa gawas niya. Naiato dire kag ngalata lang dili nila ihapagtos lain nga lugar nga nagmahal. Nakarating na raw sa opisina ng Department of Agriculture, Agribusiness and Marketing Assistance Division ang nangyari. Ngunit hindi muna sila nagbigay ng komento. Para sa GMA Integrated News, ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ni Senator Bato de la Rosa na magtago sakaling ipaaresto ng International Criminal Court. Saksi, si Mav Gonzalez. Sakaling ipaaresto ng International Criminal Court tulad ng nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng magtago si Senador Bato de la Rosa. Kabilang yan sa pinag-aaralan niya. Kasama yan sa course of action na pwedeng gawin. Well, kung wala tayong makita na hostisya dito sa ating bansa, bakit ka susuko? I will cross the bridge when I get there. Pero nilinaw ng dating PNP chief na hindi siya manlalaban. Paano mo labanan yung Philippine National Police? I know what's the power, what's the might of the Philippine National Police. Useless. Kung manlaban ka. Sa ngayon ay nasa Pilipinas pa umano si De La Rosa. Kinukonsidera niyang magpakanlong sa gusali ng Senado para hindi masilbihan ng warrant of arrest. Lalo't sinabi ni Senate President Chis Escudero na papayagan ito habang sinasagad niya ang legal remedies. Lalabas naman aniya siya kung paalisin na sa Senado. Pasalamat ako sa ating Senate President na he is willing to protect me while I am still a senator of this republic. Kaugnay naman ang pahayag niya noon na kusang susuko kung ipaaresto ng ICC para maalagaan si dating Pangulong Duterte sa the Netherlands, ikinatuwiran niyang imposible na yan at hirap makabisita kay Duterte kahit ang mga anak. Naglabas din si De La Rosa ng dampo kay National Security Advisor Eduardo Año na naging dating Duterte AFP Chief at Cabinet Member. Sinasabing isa si Año sa ilang may alam noon ng isinikretong pag-aresto kay Duterte. Sana kumuntak naman lang siya doon sa mga, kahit sa mga staff lang doon ni President Duterte na kasama na pakisabi lang dyan na arestuin namin siya pag-uwi niya. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Apat na araw bagong eleksyon 2025, muling nag-ikot sa iba't ibang sektor ang mga senatorial candidate para isulong ang kanilang mga advokasya. Saksi si Joseph Moro. Si Manny Pacquiao inisa-isa ang kanyang mga plano para palakasin ang barangay governance. Pagtulong sa mga tomato farmer ang isinulong ni Kiko Pangilinan sa Bohol.
Itinutulak ni Ariel Querubin ang Panganay Scholar Program sa pagbisita niya sa Batangas. Pagkakaisa sa komunidad ang isa sa ipinanawagan ni Senador Francis Tolentino sa Pampanga. Doon ipinangako naman ni Benhur Abalos ang pag-amyenda sa Local Government Code. Umento sa sahod ang isinulong ni Jerome Adonis sa Laguna. Suporta sa BPO industry para makasabay sa bugso ng AI ang binigyan diin ni Bam Aquino sa Cebu. Libreng maintenance medicine ang isinulong ni Abby Binay sa Quezon. Inalala ni Congresswoman Arlene Brosas ang kaarawan ni Gabriela Silang sa pagsasagawa ng mural painting. Suporta sa mga katutubo sa Pili Camarines Sur ang inihayag ni Allen Capuyan. Suporta sa mga kababaihan ang idiniin ni Senador Pia Cayetano sa Eastern Samar. Sa trabaho market sa Maynila, nag-ikot si Atty. Angelo de Alban. Si Senador Bongo tinutulak ang paghahatid ng serbisyong medikal sa Occidental Mindoro. Pagpapalawak ng turismo ang binigyang halaga ni Senador Lito Lapid sa Aklan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Bronze Award winner ang GMA Integrated News Climate Change Special Series Plug na banta ng nagbabagong klima ng 24 oras sa ginanap na 12th season ng Araw Awards sa Aliw Theater sa Pasay sa kategoryang Concern for and Preservation of the Environment. Tinanggap ni Senior Vice President and Head of GMA Integrated News Regional TV and Synergy Oliver Victorbi Amoroso ang pagkilala. Ang network kasi patuloy ang pagbibigay pansin sa mga issues ng lipunan ng ating bansa. Sa palagay natin, isa na dito ang pinaka-importanting issue ay yung climate change. So itong recognition na to, hopefully that would further drive us to elevate our commitment for that drive natin na mabigyan pa ng mas mataas na level na pag-uusap o pagtatalakay sa climate change. Wagiri ng bronze medal ang Sales and Marketing Group ng GMA sa kategoryang Concern for and Preservation of the Environment at maging sa kategoryang Reverence for Family Unit or Marriage or Responsible Parenthood. Silver Award naman ang natanggap ng Sales and Marketing Group ng GMA sa kategoryang Respect and Care for Life and Dignity and the Rights of All. Ang Araw Values Awards, si Club ng Araw ay binuo para parangalan ang mga advertisements sa iba't ibang mga plataforma na may mga natatanging mensahe. Napaka-importante ng parangal na to kasi ang mga values ng Filipino, 7 cornerstone values, yan yung nire-represent ng Ad Foundation, yan yung aming advocacy. At importante yan kasi values are borderless, they're timeless, they actually shape culture. Values also inspire people on how they should think, how they should act, how should they behave. Malapit nang mapanood ang iba pang kompetisyon para sa NCAA Season 100. Simula Abril, mapapanood na sa GTV at Heart of Asia ang Women's Volleyball Tournament at Finals ng Juniors Basketball. Ongoing na ngayon ang games ng Women's Volleyball at Juniors Basketball, kasabay ng Men's Volleyball. Kwento ng ilang Women's Volleyball player na nag-photoshoot kamakailan. Dala nila ngayong season ang kanilang mga naging aral noong season 99. Mag-focus lang kami. Siyempre, this season, buong year kami nagte-training. So, yung season na to, nag-start na. So, yun lang yung kailangan namin i-focus. Inisip ko, malakas po lahat ng team. Nag-a-advance po lahat, nag-i-improve. Tsaka, hindi po natin dapat i-underestimate yung isang team. So, dapat paghandaan po lahat. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Tinamaan ng dust storm ang New Mexico sa Amerika. Nagresulta ito sa pagsasara ng ilang kalsada. Ganyan din ang naranasan sa ilang bahagi ng Texas. Nagbabalang ilang otoridad ng zero visibility at masamang epekto sa kalusugan dahil sa dust storm. Sa mundong mapaglaro at puno ng sikreto, sino ang inyong pagkakatiwalaan? Slaying, suot ang puting gown. Ang 4 na bida ng bagong show na Slay, sina Gabby Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega, at Julie Ann San Jose sa ginanap na media conference ng Mystery Murder Drama Series na Slay.
Kasama rin sa cast sina Gil Cuerva, Royce Cabrera, Nikki Co, Jay Ortega at Derek Monasterio. Halo-halong emosyon daw ang nararamdaman ng mga bida, lalo't karamihan sa kanila ay first time nagagawa ng ganitong genre. Sakto rin daw na ngayong buwan ito magsisimula kung kailan ginugunita ang Women's Month. Present din sa media conference si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang executives ng GMA Network. Sa Lunes na, mapapanood sa GMA Prime ang Slay na collab ng GMA at View. Nalaman na ni Sir Gov na si Tatat na ginagampanan ni Jillian Ward ang kanyang tunay na anak sa May Ilonggo Girl. Ito po ang revelasyon sa serye, isang araw bago ang final episode nito bukas. At nalagay man sa panganib ang buhay ni Tata bago mabunyag ang katotohanan, agad naman pinalaya sa mansyon si Venice na ginagampanan ni Myrtle Sarosa. Bukas, malalaman na kung may happy ending nga ba para kina Tata at Francis na ginagampanan ni Michael Sager. At sa totoong buhay naman, aminadong mamimiss ni na Jillian at Michael Sager ang isa't isa. May mensahe rin si Jillian sa katambal na nasa loob ngayon ng bahay ni Kuya. I pray na maging smooth lahat sa loob ng bahay ni Kuya. I think dun sa house ni Kuya, makikita po ng mga tao din kung gaano rin talaga ka-genuine si Michael and that he's actually really nice. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.